Ang World Cup ay naging direktang pagsubok para kay Trump bago pa man ang unang laro. Dahil ang FIFA ay dumating sa Estados Unidos na napapalibutan ng mga hinala ng labis na paniningil, mahal na tiket, babala sa kalusugan dahil sa Ebola, at politikal na atake mula sa kaliwa laban sa anumang hakbang sa seguridad. Ngayong Lunes, ika-1 ng Hunyo 2026, ilang araw bago ang pagbubukas ng torneo, si Trump ay lumilitaw sa gitna ng krisis. Hindi dahil siya ang gumawa ng problema, kundi dahil inilagay niya ang pamahalaang federal para kontrolin ang bilyong dolyar na palabas na ibinenta ng FIFA bilang perpektong palabas. Nagwala ang kaliwa dahil naistila ng World Cup na walang reklamo, mahigpit na bantay o paniningil sa pandaigdigang istruktura ng football. Kapag may human trafficking, peking produkto, smuggling, kahina-hinalang ticket at pangalib ng sakit na kasama ng mga tao, dapat kumilos ang Estado ng Amerika. Ano ang ginagawa ng FIFA sa pandarayang ito? Sumabog na ngayon. Ikukuwento ko lahat. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Magsisimula ang World Cup sa Hunyo 11 at ito ang magiging pinakamalaki sa kasaysayan na may 48 na koponan, 104 na laban at magkakasamang host ang Estados Unidos, Mexico at Canada. Ibig sabihin, punuan ng mga paliparan at hotel at dagsa ang mga fans, delegasyon, sponsors at milyon-milyong tao sa mga sensitibong lugar at pagitan ng mga estado. Nagtatag si Trump ng task force sa White House para i-coordinate ang event kasama ang federal na ahensya, lungsod, host venues at lokal na autoridad sa pamumuno ni Andrew Giuliani bilang executive director. Ang layunin ay ayusin ang transportasyon, turismo, visa, seguridad at pagtugon sa mga panganib. Dahil ang World Cup sa Estados Unidos ay hindi lang tungkol sa football. Ito ay tungkol sa hangganan, pera, internasyonal na imahe at panloob na seguridad, nasyonal e segurança nacional. Ang pag-aalsa ng kaliwa ay nagsimula nang ipaalam ng mga otoridad sa seguridad na ang ICE at HSI ay laging nasa kalsada araw-araw sa panahon ng torneo. Mabilis ang naging batikos na politikal. Sabi nila tinatakot ni Trump ang mga tagahanga at ginagawang parang operasyon ng migrasyon ang Istadum. Ngunit ayon sa opisyal na pahayag, layunin ng operasyon ang paglaban sa peking ticket, human trafficking, pagpupuslit ng droga at peking produkto. Mga tiket, pagpupuslit, droga at peking produkto. Layon ng operasyon ang human trafficking, pagpupuslit ng droga at peking produkto. Ang operasyon kontra peking tiket, pagpupuslit ng droga at peking produkto ay mahalaga. Ang reklamo rito ay parang gusto magkopa na walang pulis. Operasyon laban sa pagpupuslit ng tao, mga peking tiket at mga peking produkto. Operasyon laban sa peking produkto, pagpupuslit ng tao at droga. Ang parehong kaliwa na laban sa ICE ay siya rin nagrereklamo sa presyo ng FIFA. Inatasan ng mga taga-usid ng New York at New Jersey ang FIFA dahil sa bentahan ng mga tiket para sa World Cup. Ang hinala ay may kinalaman sa mataas na presyo, marketing, impormasyon sa mamimili at posibleng artipisyal na kakulangan. Sa ibang salita, ang paratang ay maaring nilika ng FIFA ang pakiramdam na kakaunti lang ang mga tiket para mapataas ang presyo at pahirapan ang karaniwang tagahanga. Sinabi ni Leticia James, ang punong abogado ng New York, na umabot sa $4,000 ang presyo ng tiket para sa finals sa MetLife Stadium. At sinabi niya na tinaasan ng FIFA ang presyo sa Siyam Napu sa 104 na laro at halos 34 dito ay noong Oktubre at Nobyembre. Ipinapakita ng impormasyon kung gaano kalaki ang gulat. Ibinenta ang World Cup bilang pambansang pista pero nagiging produkto na namayayaman. Ang mga pamilyang nangangarap na makita ang kanilang kuponan sa field ay nahaharap sa mga presyo na parang ginawa para ilayo ang karaniwang tao at bigyang pribilehiyo ang mga kayang magbayad ng kahit anong halaga. Nagpusta ang FIFA sa tinatawag na dynamic pricing, isang modelo kung saan nagbabago ang halaga depende sa demand, oras at interes na mamimili. Sa papel, parang teknolohiya ito ng merkado. Sa aktual na sitwasyon, maaaring maging makina ito na pumipinsala sa mga tagahanga kung hawak na organisasyon ng supply, plataporma, komunikasyon at pinipilit ang ideyang nauubos na ang lahat. Kung totoo ang kakulangan, kailangang patunayan ito ng FIFA. Kung ang kakulangan ay gawa-gawa lang, mapapalagay sa alanganin ng organisasyon sa harap ng sarili nitong mga mamimili. Isa pang problema sa pampublikong kalusugan ang pagputok ng Ebola sa Democratic Republic of Congo at mga kaso sa Uganda na nadulot ng internasyonal na babala bago dumating ang mga tagahanga, delegasyon at mga gagawa ng kopa.
Hiniling ng World Health Organization ang kooperasyon ng komunidad para mapigilan ang pagkalat ng virus sa Congo kung saan naitalang 282 kumpirmadong kaso at 42 na namatay. Iniulat ng CDC ang pansamantalang restriksyon at mas mahigpit na screening para sa mga biyaherong galing sa mga apektadong lugar tulad ng Congo, Uganda at South Sudan bukod sa daan-daang pinaghihinalaang kaso. Ang mga Amerikano, legal na residente at nasyonal ay pwede pa ring pumasok, ngunit daraan sa mas mahigpit na pagsusuri. Humiling ang Federasyon ng Congo sa FIFA ng refund para sa mga fans na naapektuhan ng travel restrictions. Tinatamaan nito ang pinakapuso ng organisasyon. Bumibili ang tagahanga ng mahal na tiket, nagpaplano ng international na biyahe, humaharap sa health alert, tapos maghihintay pa ng sagot mula sa FIFA tungkol sa refund. Sinusubukan ng kaliwagawing political persecution ang proteksyong pangkalusugan ng Amerika. Pero ang sakit ay hindi kailangan ng ideological na pahintulot para tumawid ng hangganan. Ang seryosong bansa ay hindi naghihintay ng krisis sa paliparan bago kumilos. Alam ng kaliwa na hindi nila kayang ipagtanggol ang mahina o vulnerableng World Cup kaya nililihis nila ang usapan. Imbes na talakayin ang hinala ng pandaraya sa tiket, sumisigaw sila laban sa ICE. Imbes na hinggin ang transparency ng FIFA, si Trump ang inakusahan. Imbes na aminin ang paglala ng human trafficking tuwing malalaking event, tinatawag pa nilang abuso ang inspeksyon. Sa halip na kilalanin ng panganib sa kalusugan, ginagawa nilang pananakot ang screening o pagsusuri. Pinuprotektahan nito ang FIFA at ang bilyong-bilyong merkado ng football habang ibinubunto ng sisi sa nag-iisang gobyerno nagsusulong ng kaayusan. May pagkakataon ng White House na gawing halimbawa ng soberanya ang World Cup. Tinatanggap ang tapat na bisita at kailangan ng proteksyon ng mga tagahanga. Dapat habulin ng mga kriminal, kailangan panagutin ng FIFA kung paglaruan nilang presyo. At hindi dapat maging bihag ng emosyonal na panggigipit ang pampublikong kalusugan. Nasa Estados Unidos ang World Cup. At sa Estados Unidos, ang huling salita tungkol sa hangganan, seguridad at proteksyon ng mamamayan ay hindi kay Gianni Infantino. Ibinunyad ni Trump ang gulo sa FIFA dahil hindi kinokontrol ng Amerika ang krisis. Ang krisis ay nasa entidad na ako magdudulot ng pandigdigang pagdiriwang, nagtulak ng mahal na tiket, iniimbestigahan ng mga piskal, humarap sa mga tagangang apektado ng babala sa kalusugan at na White House na ang nag-aayos ng kaganapan. Nababaliw ang kaliwa dahil wala na silang kontrol. Sinisi nila si Trump pero ibang ipinapakita ng katotohanan. Ang suspect ay nasa takilya. Ang banta ay nasa mga network ng kriminal. Ang panganib ay nasa walang kontrol na pagpasok. At ang sagot ay nasa gobyerno na nagpasya na wag hayaang maging isang lugar na walang batas ang World Cup. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong bigyan ka araw-araw ng totoong impormasyon. Ang mga link na mga balita ay nasa description ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at sa huli, tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ng Milson Alves Global.